hapon po sa ating lahat. Oras na naman po ng ating salusalo mula sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po niya dito po sa Awit chapter 73 verse 26, puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Purihin po ang salita ng Panginoon sa pagkakabasa po nito. At tunay nga po na kung minsan, hindi po ba tayo ay nakakaranas ng panghihina ng ating mga katawan. And minsan, tayo din, we are so weak spiritually. At dito po sa talata na ating binasa, ang sabi po niya rito, puso ko't kaluluwa kung nanghihina man. Maraming mga iba't ibang mga kadahilanan kung bakit tayo ay nanghihina. Hindi po ba minsan over fatigue, over stress, maraming iniisip, hindi po ba talagang kung minsan nanghihina ang ating mga puso't isipan. Kaya nga ang sabi niya dito, puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kung tanging kailangan. Ang sabi po niya dito, ang tanging kailangan natin ay ang lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Hindi po ba minsan kapag tayo ay nanghihina physically, minsan kung tayo ay kakain ng matamis, hindi po ba tayo ay na-energize agad? At kung tayo man din ay manghina, hindi po ba ang kinakailangan natin ay ang lakas na nanggagaling sa ating Panginoon at saan ba natin matatagpuan ang kalakasan na iyon? Hindi po ba matatagpuan natin ang kalakasan na iyon sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya? Yun bang tayo ay nakikipag-usap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin? If we pour out our heart unto Him, the content of our hearts, hindi po ba tunay nga sa panahon na tayo ay nanghihina, mayroong kalakasan na nadarama. At sa pamamagitan din ng lalong-lalo na sa pagbabasa natin ng salita ng ating Panginoon in times that we are so down, kung minsan sa panahon na tayo ay nanghihina, hindi po ba sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, doon tayo napapalakas. At minsan, hindi po ba yung mga salita ng ating Panginoon na ating nababasa o kaya naman napapakinggan, hindi po ba minsan itinatama tayo, minsan naman nire-rebuke tayo, minsan naman nagbibigay ng kasiyahan, hindi po ba nagbibigay ng inspiration, nagbibigay ng kalakasan. Hindi po ba? Kaya tunay na sa panahon na manghina man tayo, ang sabi dito, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Ang ating Panginoon, ang lakas na nanggagaling sa ating Panginoon, ang siyang ating higit na kinakailangan. At ang sabi pa niya rito, dito po sa Filipos chapter 4 verse 13, di po ba palaging nababasa ng bawat isa sa atin, palaging na ibabahagi sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya dito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ito ay wika ni Apostol Pablo dahil ang sabi niya rito, naranasan niya, natutunan niya ang maging masiyahan, maging anuman ang kanyang kalagayan, naranasan niya kung paano ang maghirap, natutunan niya kung ano ang sikreto, kung paano ang masiyahan sa anumang kalagayan ng buhay. At ang sabi niya dito, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang hirap. So, anuman ang kalagayan ng kanyang buhay. Ang sabi niya rito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Him who strengthens me. Ang kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon. At hindi po ba kung maalala natin, maging si Nehemiah din noong mga panahon na siya ay nanghihina dahil sa pagbabalak ni na Tobias sa kanya. Hindi po ba nang sabi niya doon,
pinagpaplanuhan mo ng masama nang gusto mo ay maging hari ka na, di ba ang sabi niya doon? Pero anong sabi niya? Nanalangin siya, Panginoon, palakasin po ninyo ako. Hindi po ba sa panahon na tayo ay nanghihina, tayo ay humiling ng kalakasan sa ating Panginoon? At dito sa talata na ating binasa kanina doon sa Psalm 73 verse 26, nang sabi niya doon, ang kalakasan na galing sa Panginoon ang ating kailangan sa panahon na manghina man ang ating mga puso't isipan ng ating mga puso't kaluluwa. At maging doon sa Pilipos chapter 4 verse 13, ang sabi niya roon, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya sana napaalalahanan ng bawat isa sa ating mga kapatid na walang makakapantay sa kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Tayo po ay umukat manalangin. O aming Ama, maraming salamat po dahil tunay nga po, ang higit naming kailangan ay ang lakas na nanggagaling sa iyo, ang kalakasan, Panginoon, para makapagpatuloy po kami sa bawat hamon ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon, dahil tunay nga po, kakaiba ang lakas na nanggagaling sa inyo. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen and Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.